Provincial Manager at ang Editor-in-Chief ng Marinduque News. Ako po muna ang madating sa inyong mga tahanan. Magandang gabi po, kabayan. Sa lahat ng ating mga kababayan na naka-tune in po dito po sa ating sa kanilang mga telebisyon. At gayon din po, simulcast po kita na napapanood at napapakinggan. Diyan po sa ating official Facebook account, ang facebook.com/Marinduque News. Magandang gabi po. Ang oras sa Pilipinas at sa buong kapuluan, 6:19 on my clock, that's the Philippine Standard Time. Kayo po baga ay naghapunan na? Ano po ang inyong hapunan? Sa medyo mapanglaw at malungkot na gabing ito, ngayon po pala ay araw ng Biyernes. 20 sa buwan ng Marso. Ilang araw na po kitang naka-home quarantine, ano po? Sana naman po ay gamitin po natin ng maayos at kapaki-pakinabang yun atin pong pagka-home quarantine. Dahil talaga minsan po ay nakakainip, ano po ba ya? Lalo pa talagang hindi kita makalabas ng ating mga tahanan. Sabi nga ni po ay sa kabila ng lungkot, sa kabila ng dinaranas ng ating bansa, gamitin natin ito sa isang napakabuluhang gawain. Like for example, siguro isa ito sa panahon kung saan ay magkatipon-tipon ang bawat pamilya. Yung mga pamilya na dati ay hindi nagkakasama-sama, hindi nagkakausap-usap dahil mga busy sa kanilang mga trabaho, siguro ito po talaga yung panahon upang tuwing madating po o masapit po ang araw ng ang pananghalian, ang umagahan, ang hapunan, siguro ito talaga yung panahon para kita po ay magkakwentuhan sa loob ng ating tahanan at magsama-sama sa bawat hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa bawat Marinduqueño na naka-tune in po dito sa ating live streaming sa pamamagitan po ng ating facebook.com/Marinduque News, magandang gabi pong muli. Ibigay saya sa anumang sulok. At sa ating background na kasama natin ang Marinduque Centurion sa kanilang jingle ng Marinduque News. Kabayan ay bakit ganun baga? Inabot na ako ng kaba. Ang pagbati mula kay DJ talagang anong saya. Sus pa rin inabaya, bata man o matanda, alam. Sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa pamamagitan ng facebook.com, yan ang paboritong musika na kay sarap na pakinggan. Naging malapit ang malayo kahit sa ibang ibayo. Nadama ang samahang may pusong pagka-Marinduqueño. Lanigin man ng pagsubok o gulpi po ang pagkamis ko sa inyo mga kababayan. sama mo kami ngayon, tiyak walang maiyak. Dante Mendeja is watching. Buena Vista't gasan maghahatid ng kasiyahan niya ng kanilang. At sa ating mga telebisyon, sa tatlong bayan ng Marinduque, unahin natin of course ang bayan ng Buwak. Magandang hapon po o magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Buwak. Ano pong inyong inapagkaabalahan ngayon? Diyan sa Barangay Santol, kay Tita Susan at Tito Nelson. Maraming salamat kay Tito Nelson. Talaga naman kahit yan ay sobrang, ano tawag dito ay? Pagkadyaan abay, i-share mo na iya pagkat si kabayan nandyaan at ikay pakikinggan mula sa puso ng Pinas. Sobra na ang pag-intindi sa akin ay talagang ako po ay mahal na mahal niyan. Tito Nelson, I love you so much na nandyan po sa Barangay Santol. Ganyan din kay Tita Susan na nanonood po ngayon sa pamamagitan po ng telebisyon sa Lucky 7 Channel 3. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kay Clyde, ganyan din kay Sasha. Aba, nayaman na si na Tito Nelson. Tatlo-tatlo ang ano niyan, tatlo-tatlo ang television. Dito sa baba sa kanilang opisina ay meron ding tatlo pala ang telebisyon. Sa kanilang opisina ay may malaking telebisyon kung saan ay nakamonitor sila ngayon sa pamamagitan ng Channel 3. Gayun din sa taas, sa second floor ay meron ding telebisyon. So mamimili na lang si Tito Nelson kung saan manunood or else pwede rin naman sa Facebook. At ang dami nating mga kababayan na naka-tune in po ngayon sa ating social media account. Gayun din sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga frontliners. Unahin natin ang pasasalamat si Dr. Gerardo Caballes,
ang atin pong Provincial Health Officer na talaga namang siya po ay sigurado ito sa lahat ng mga opisyales ngayon ng gobyerno dito sa ating pamahalaan, sa pamahalaang panlalawigan ng Marinduque. Isa tiyak si Dr. Jerry na sobrang pagod na pagod sapagkat siya po ang nag-monitor sa sitwasyon, sa update po ng COVID-19 sa ating lalawigan. At gayon din po sa ating mga kababayan dyan naman sa Barangay, ano pa nga ni Baga Santino? Dito sa Barangay Mercado, magandang gabi po. Kung kayo po ay nanunood na sa inyong mga telebisyon, maaari po kayong magpadala ng inyo pong mga mensahe at mga pa-shoutout gamit po ang ating hotline number na 0925-8859-578. At ito po nga ni ang Erguhan with DJ Myong. At gayon din batiin na rin natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa Metro at Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan na nanunood po sa pamamagitan ng Facebook, sa ating mga kababayan dyan po sa gitnang silangan, sa Amerika, sa Abu Dhabi, sa Dubai, gayon din po sa Japan, sa pangunguna ni Kabayang Rowena Soto, Rowena Sota Sato. And of course, nakita ko nanunood sa pamamagitan po ng ating Facebook. Isa rin ito sa talaga namang pagod na pagod. At siya po yung nanguna doon sa sanitation team, doon sa pag-disinfect po noong ating mga gusali, mga establishmento. Si Dr. J.M. Victoria, ang Provincial Veterinary Officer po dito sa ating lalawigan. Hi, Dr. J.M., kumusta po kayo? At ang dami nating namimiss na mga kababayan sa ating Facebook account. Gayun din, pasalamatan natin ang lahat po ng mga frontliners, sa lahat ng mga nurses, mga doctors, mga health workers. Gayun din po ang Department of Health dito po sa ating probinsya kay Delbert Madrigal. At sa lahat po ng bumubuo sa DOH Marinduque, ang amin pong pagsaludo sa inyo ay tanggapin nyo po ng buong buo. At ang development o ang update nga ni po dito sa ating probinsya, sa kasalukuyan po ay ipinatutupad po ang 24 hours curfew. Sapagkat tayo po, ang Marinduque po ay kasama doon sa tinatawag po na Enhanced Community Quarantine ng mainland Luzon. So, kung ano po yung pinapatupad dyan sa Metro Manila, gayon din po yung ipinapatupad dito po sa ating probinsya. At nadagdagan po yan sapagkat naglabas nga ni po ng executive order ang atin pong mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr. na nag-aatas ng travel ban. So, ibig sabihin po, wala pong biyahe ang mga barko. Yung pong mga barko na nagasakay ng mga pasahero. So, ibig sabihin, wala pong nakakapasok ngayon na mga pasahero mula po dyan sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya patungo po sa ating probinsya ng Marinduque, gayon din po palabas. Maliban na lamang po yun pong mga barko na magasakay naman po ng mga essential products. Ano po yung mga essential products? Kagaya po ng bigas, mga medisina, gamot, saka yung mga health workers at iba pong mga kababayan natin na merong tinatawag na humanitarian reasons. So sila lamang po yung pinapayagan na makapasok at makalabas dito po sa ating probinsya, except kung ang consideration po niyan, kailangan nyo pong mag-secure ng travel pass mula po sa ating provincial government. That's the only time na makakapasok o makakalabas po kayo sa ating lalawigan. Ang pinakamaganda po dito sa ginawang travel ban ng ating pong probinsya ni Governor Presbitero Velasco Jr. ay medyo less na po yung atin pong pag-alala na bukas makalawa o mamaya ay magkaroon po o dumami ang kaso o magkaroon ng kaso ng COVID dito po sa ating probinsya. Inuulit ko po at nililinaw po ng Department of Health ng Provincial Health Office
sa kasalukuyan po ay wala pa pong COVID o kaso ng COVID sa ating probinsya as of this moment. So yan po ay isang bagay na dapat nating pasalamatan, dapat nating ipagbunyi, at patuloy po kitang manalangin, patuloy po kitang magdasal sapagkat COVID-free pa po ang ating lalawigan. Samantala, ayon po sa inilabas na ulat ng ng Provincial Health Office sa pangunguna ni Dr. Jerry Caballes, as of 4 this afternoon,